Good afternoon, everyone. So, today is June 16. Okay? Sunday ang araw na ito. So, very memorable ang araw na ito kasi tinawag ako as bishop ng Philippine Ilagan Stake. At isa dun sa ward na yun ay San Mariano Ward. So, yung ward na paglilingkuran ng inyong lingkod ay San Mariano Ward. So today, I was called and set apart together with my counselors. Ang pangalan ng mga counselors ko ay, yung first counselor ay si Brother Jimboy Zipagan Dumelod, and yung second counselor ko ay si Jerome Solito Dayag. So pareho silang single and ako lang yung may asawa sa kanila. Kinuha ko silang mga counselors, and of course by the inspiration na rin ng Panginoon, at pinag-pray din niya ng stake leaders namin. Kaya sila tinawag ng mga counselors ko sa bishopric ngayong 2024. Okay? So halo-halo yung naging emotion namin dahil ito yung first time namin. Actually, walang na-retain sa kumbaga incumbent bishopric dahil lahat sila ay napalitan. Ako yung bishop ngayon, and yung dalawang counselors ko ay bago. So, mixed emotions yung naramdaman ko kanina habang nagkakaroon ng meeting, sacrament meeting. Dahil ito yung first time, and at the same time, hindi ko alam kung ano yung magiging reaction collectively ng mga members ng simbahan. Dahil nga, syempre, ako yung magiging leader nila sa ward na ito. Well, I know na magiging maayos naman basta lagi lang i-refer sa Panginoon yung mga decisions, like sa mga mabibigat na decision, like yung mga callings, like yung mga finances ng simbahan, yung mga ginagawa ng simbahan, yung ministering, at marami pang iba kasi napakaraming ginagawa ng bishop. Okay? So, isang dahilan kung bakit na-release yung bishop dito sa San Mariano Ward, na kung saan siya yung pinalitan ko, bali 9 months pa lang siya, na-release na siya because of some circumstances na hindi niya magawa yung kanyang calling, at nai-stress na rin siya dahil sa mga members ng ward. Okay, siguro hindi siya ganun kay-skilled ma-handle yung mga members ng ward. Kaya nag-request siya sa ating stake president na magpa-release siya. Therefore, yun, na-grant yung wish niya na mai-release siya. At ako nga yung inyong lingkod, ako yung napili na pumalit sa kanya. Therefore, na-set apart ako kanina after ng sacrament meeting sa pamamagitan ng mga kamay ni stake president. Stake president ngayon ng Ilagan Philippine Stake, walang iba kundi si President Jasper Dureza Alapitan. So isa na rin tong video na to para kung sakali na maglo-look back ako as bishop after 5 years or in the future, ito yung nararamdaman ko, na mai-vlog ko siya at masabi ko yung mga feelings ko as newly called the bishop. So sa totoo lang, punta tayo dun sa feelings, yung pakiramdam ko as newly called bishop. Siyempre, yung takot, meron namang konti, pero I know that this is the Lord Church, so wala akong dapat alalahanin. Andyan yung asawa ko, nandyan yung mga counselors ko, which is mga binata naman sila, so flexible sila. Kahit saan ko sila siguro pwedeng utusan, kasi wala naman silang gaanong ginagawa pa, wala rin silang pamilya pa. So, maluwag pa yung mga oras nila. So, hopefully, na mapakinabangan natin sila sa simbahan at makapag-serve sila ng mabuti, kagaya ko sa simbahan. At hanggang nun din na mixed emotions talaga nung nagsalita ako kanina, nung nasustain kami, tumayo kami sa harapan ng mga members sa congregation at si President Alapitan, ang stake president, siya yung nag-sustain sa amin. Okay, kinakabahan kaming tatlo sa mga oras na yon, at masaya kami na nasustain kami ng Diyos, nasustain kami ng leaders sa stake, at nasustain kami ng mga members ng ward ng San Mariano.
So yun, halo-halo nga yung emotion kanina. So hindi ko ma-contain yung emotion ko. Nagsalita ako ng parang 3 to 5 minutes. Nag-testimony ako. Yun yung first testimony ko ever simula nang naging bishop ako.